Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update nating ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Annalyn Hiccup. Sabi niya, "Good morning Kim Pao forever. Hindi pwedeng magtagal si Paulo dahil nga may business. I want. Parang ako ang nahihirapan sa iyo, Ders. Lagi mong pinapaliguan. Pakapaliwanag yon sa mga Kim Pao fans." Sabi niya, "Basta ako 101% Kim Pao is real. Merry Christmas sa inyo. Wag na tayong sumabay sa mga bashers. If you love Kim Pao, maniwala kayo. Sa hindi, sila na talaga. Hindi na daw sila bata." So maraming salamat sa iyong komento. Ginang Annalyn Hiccup. Yes, lagi ko nga pong pinapaalala sa mga taga-subaybay natin na wag nang maniwala sa mga nagkakalat na kwento or balita sa mundo ng social media. Kasi di natin alam yung katotohanan dyan. Kaya ako, sige, lagi kong pinapaliwanag po sa inyo na kahit parang sirang plaka na mga kakimpaw, okay lang po kahit maging sirang plaka ako sa inyo dito. Basta maging panatag lang po ang lahat. At sa mga hindi naman po naniniwala, okay lang naman po yan. Choice nila yan, mga kakimpaw. Walang pilitan dito. Basta tayo nagbabase lamang sa kilos at pinapakita ni Kim and Paulo. So maraming salamat sa komento, Ginang Annalyn Hiccup. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. Ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, "Dries TV, di kami nababahala kay Kimi kasi Kimers ako. So di kami mapalagay kung ano ang nangyari sa kanya. We like him to be Kimi's hobby if ever na sila na at no other else cause di natin hawak buhay ng bawat isa. Dries TV, if ever na di sila magbakasyon sa ibang bansa, possible na nasa Baguio. There's kay tagal ni Paulo sa Ilocos at sabi ng isang vlogger ay may additional incentives daw mula kay Chavit Singson, $500,000 sabi ng isang vlogger. Di ko lang natandaan kung sino. Hopefully, di ito fake para maipadala siya kay Aki o tulong sa mga parents niya in Baguio kasi matanda na rin yung papa niya. God bless them both. Sana'y may movie sila after the Alibay. Happy holiday season of the year to all Kimpo fans and seniors, Suder Legion vloggers and Akiders. Saan kaya sila na magbabakasyon? Sa ibang bansa? So yan ang malalaman po natin, Ginang Norma Dayag. Syempre, alam naman natin na every year, si Paula Avellino po ay nasa Baguio kasama po ng kanyang pamilya. Siguro, after po ng Christmas po pwede silang mag-vacation ni Chinita Princess sa ibang bansa. Basta Christmas muna si Paulo kasama ng mga parents niya, family niya. Syempre, with Chinita Princess yan mga kakimpaw para po magka-bonding si Kim at yung family ni Paulo. About naman po kay Paula Avellino, hindi naman siguro magtatagal yan ng ilang araw dyan po sa Ilocos Sur. Parang nabalitaan ko na umuwi din daw agad. Ewan ko ba, hindi ko alam kung ano yung katotohanan mga kakimpaw. Basta ang sa akin lang, si Paulo hindi po yan magtatagal ng ganyan kahabang araw. Dahil alam naman natin na mainipin po yan si Paulo. Parang 3 hours nga lang yan tumatagal sa isang party. Umaalis na rin po yan agad. Dyan pa kaya sa Ilocos Sur na kung saan wala naman po siyang masyadong gagawin dyan. Diba? Mainipin yan si Paolo Avellino kaya naniniwala ako na umuwi din po yan agad after po ng naging performance niya sa naturang event. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Merry Christmas po sa inyo and syempre sa mga nanonood sa vlog natin sa araw na to. God bless po sa inyong lahat. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakahalap natin sa araw na to ng Friday. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa finale po na mangyayari mamaya, 6 p.m. Finale po yan ng The Alibay sa Prime Video PH. So sana po kahit ano po ang kalabasan ng finale, tanggapin natin and syempre, wag tayong maging malungkot or maging emosyonal.
'di ba? Asahan natin na may mga project pa si Kim and Paula Avellino by 2026. Sabi nga po dito sa X, we started strong and ended up even stronger. It's hard to believe we're already down to the last 2 episodes. The finale, I'm excited, but the sadness hits harder. Wala nang aabangan every Friday. Grabe. Sepangs malala. Handa na ba lahat sa finale later? Sabi pa ng isa dito, no matter what, the ending would be thankful for Dreams KPH and Prime Video PH for giving this project to Kim Pao, waiting for their next one. Masaya na din na pasayaw si Paulo. Yes po mga kakimpaw, napasayaw talaga dito si Paula Avellino. No, hindi naman talaga ganyan si Paula Avellino, 'di ba? Pero napilit po nila mga kakimpaw. Kaya kahit anong ending niyan, thankful pa rin tayo kasi syempre, nagtiwala ang Dreamscape at ang Prime Video PH sa tambalan po ni Kim and Paula Avellino. Kaya sana po ay meron pang kasunod na project kay Kim and Paulo. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw. Ang nabasa ko po na post mula ito sa Celebrity Updates. Tungkol ito kay Chinita Princess. Na-shock lang ako mga kakimpaw dahil sa milyon na offer kay Kim Chu, di umano. Sabi dito, global siya, Kim Chu's secret trip to Paris ends with the Balenciaga deal worth millions. A billionaire, a fashion empire, and a Filipina icon. Rewriting history, Kim Chu's latest career move is not just personal success, it's a cultural statement. As Balenciaga's newest ambassador, her face will be seen on global billboards, fashion magazine, and digital campaign. But what happened behind the scene in Paris? Who is the mysterious billionaire pulling the strings? And why was Kim the one? Then mababasa nga po dyan sa pinakang thumbnail na Kim sumahod ng 65 million kinuhang brand ambassador. Well, kung may katotohanan to mga kakimpaw, isang success na rin to kay Chinita Princess, 'di ba? Grabe yung ano niya, yung TF niya, no? Kung totoo man nga na umabot ng milyon-milyon yung halaga nun. Malaking tulong na po yun sa future ni Chinita Princess at sana yung binayad sa kanya doon hindi po yun naisama sa mga nakuha po ng kanyang sister kasi sobrang laki mga kakimpaw. Grabe no? So, totoo nga kaya to mga kakimpaw? Itong mula sa post ng Celebrity Updates kasi sobrang good news na to para sa mga Kimpaw fans na nagmamahal at sumusuporta kay Chinita Princess, di po ba? Grabe, international brand, nagtiwala kay Kim Chu. Ibang level na talaga si Chinita Princess, mga kakimpaw. Pang-international na talaga yung level niya, kaya yung TF, mga kakimpaw, hindi rin po talaga basta-basta. Kaya kung gusto nila ng serbisyo ng isang Chinita Princess, kailangan po talaga nilang maglabas ng malaking halaga. Dahil hindi lang po sobrang effective ni Kim Chu, kundi siya'y masipag din talaga mag-promote. Kaya sana mas marami pa pong advertisers at promotion ang makuha ni Kim Chu this coming 2026. So anong sa inyo dito mga kakimpaw? Please comment down below.